mainit na usap-usapan ngayon mga bossing ang yung mga destabilizers daw. Destabilizers. Ba't may destabilizer pa? Hindi naman stable tong gobyerno. Gulo-gulo ng gobyerno. Ang dinidestabilize lang yung stable. O halimbawa, maayos, sinisira mo yan. Pero kung yung sira na pamumuno, yung sira na na Pilipinas dahil sa dami ng pagnanakaw, kailangan mo pa bang i-destabilize yan? Kumbaga, pag-iba na eh. Palubog na yung barko. Dami ng butas. Isa-isa na ngang nag-aalisan yung mga magnanakaw sa Pilipinas. May nagpakamatay pa daw. Oo nga. Meron daw nagbigti na taga DPWH dahil daw sa flood control project, yung mga ghost project scandal. Ba't nagpakamatay naman yun? Kung may agam-agam ka, sana sinumbong mo na lang. O kaya lang siguro sinabi na marami kang nalalaman. Baka gusto mo madamay pamilya mo. O kung ayaw mo naman madamay pamilya mo, maglaho ka ng parang bula. Baka ganun hindi natin alam. O kasi ba't ka naman magpapakamatay dahil lang sa pagnanakaw ng iba? O kung halimbawa magnanakaw siya, bakit sana? Bakit ikaw nagpakamatay? Bakit hindi yung mga nag-utos sa'yo na magnakaw ka? Hindi kasi pagka DPWH na talaga pinag-uusapan, tapos konektado pa daw sa flood control, konektado pa daw sa mga ghost project, kaya siguro hindi na nakayanan yung pressure. Di ko alam kung anong pinipressure sa kanya. Hindi natin alam kung ang pressure sa kanya magsinungaling siya, sunugin yung mga ebidensya, itago yung mga dapat hindi makita, o baka guilty din siya, di natin alam. O baka alam niya mahuhuli na siya. O dahil alam niya na magiging si Inday Sara ang magiging susunod na presidente ng Pilipinas, at pag si Inday Sara ng presidente, hahabulin ni Inday Sara lahat ng mga lapastangan sa bayang Pilipinas. O kaya isa-isa na nag-aalisan ngayon. Sino unang umalis? Si Zaldico, hindi na babalik. O tas ito, nakaalis na rin yung bunuan nakaalis na yung bunuan. Pero sana ba, kaysa nagpakamatay ka, gumawa ka na lang ng video na ito po yung totoong nangyayari, tapos umalis ka na lang ng Pilipinas. Sayang naman yung buhay mo. Sayang naman. So isa-isa na. Paano? Hindi ko talaga magets kasi may sinabi din si John B. Cremulya na lahat daw ng mga magdi-destabilize sa darating na INC and the whole of the Philippines. Yung gagawin na peaceful rally naman yan. Kayo naman, peaceful rally na tataranta kayo. So ngayon, aarestuhin daw nila yung mga destabilizers. Hindi ni-destabilize kung sira naman na, bakit pa sisirain? Di ba? Hina-highlight lang. I-highlight lang siguro dyan sa mga rally na gaganapin dyan yung totoong muka ng nangyayari sa pamahalaan. Kasi napakasinungaling ni Claire Castro. Kung makapagsalita si Claire, kala mo kumikintab ang Pilipinas eh. Kung makapagsalita si Claire Castro, kala mo binigyan tayo tagi-isang gold bar eh. Parang ang ganda-ganda ng Pilipinas. Kung makapagsalita siya, parang nag-i-snow dito eh. Ang init-init naman dito. Oo. Nalilimahid yung paligid natin dahil hindi naman naaasikaso. Tapos, So ilalabas lang siguro dyan sa mga yung mga saloobin ng mga Pilipino na hindi na sila masaya. Di ba sabi ni Bongbong, naiintindihan ko kung gustong mag-rally ng mga tao dahil ang daming pangyayari dito sa bayan natin eh. Ang daming mga kapagnanakaw na kailangan silang magalit eh. So naiintindihan ko sila. I am one with them. Akala ko ba si Bongbong Marcos is one with us? Bakit magkakaroon ng hindi naman 2 kilos protesta kundi isang peaceful na gathering ng iglesia? Di ba ginigipit-gipit yun na iglesia? Bakit ngayon, di ba pinagtatawanan nyo iglesia? Bakit ngayon parang takot kayo doon sa ng iglesia, inorganize na pagdarasal? Kasi nagulat din sila sa dami nagpuntang iglesia doon sa may doon sa may sa may grandstand. Ang dami nun. Imagine mo kung pupunta nga naman lahat ulit yun. Ilang milyon yun? Tila mo mga 3-4 na milyon yun pupunta dyan sa EDSA Shrine. Ako, delikado yan. Ang daming tao niyan, mga bossing. So ayan, kinakabahan na sila. Hindi ko alam ba't sila kinakabahan. Akala ko ba malinis kayo? Akala ko ba magagaling kayo? Ba't kayo kakabahan? Tsaka kung maganda ginagawa nyo sa bayang Pilipinas, malay nyo naman.
Yung pagpunta ng Iglesia ni Cristo dyan, papalakpakan yung mga magaganda yung ginagawa sa Pilipinas. Yun kung may maganda kayong ginagawa. Eh ang problema, mukhang wala kayong magandang ginagawa. Kaya takot na takot kayo. Si John V. Rimulya, i-arrestuhin daw yung mga destabilizer. Sinong destabilizer? Yung binigay na listahan ni Ramon Tulfo? Putangin na niyan. Listahan ni Ramon Tulfo, arestuhin niyo yung mga yun dahil inilabas niya yung mga pangalan. Hayop na yan. So ngayon kakasuhan din daw si ng inciting to sedition and rebellion. Itong si rebellion ba si Nag-rebellion ba si Kiko Barsaga? Umuwi nga kagad yun nung nag-rally. Natatandaan nyo, nag-rally dyan sa Makati. Sumilip nga tayo dun Pumunta tayo dun. Tinignan natin kung ano nangyari. Chismosong balateros Pumunta ako, si Barat Bay, si Sir Jack, tsaka si J. Guevara pumunta dyan. Pagdating namin dyan, hindi na nga namin siya inabutan. Umuwi na nga siya ng bahay nila. So ang ibig kong sabihin, meron bang destabilizer na ganun? Meron ba namang nag-i-incite to sedition na ganun? Meron bang rebellion na ganun? Putangin na rebelde ba yan? Hindi naman rebelde yan. Post lang ng post sa social media. Bakit? Masama ba mag-post sa social media ng mga nilalaman ng puso niya? Freedom of expression ang tawag dyan. Nagtawag ba si Kiko Barsaga ng gera? Wala naman hindi ko alam hindi ko naman kasi nakikita lahat ng mga post niya, pero napaka-lame naman nitong nitong gobyerno na to. Babatikusin lang kayo, nagagalit kayo, nagnakaw nga kayo ng trilyon-trilyon, di nga kami nagagalit Kayo naman. So ilan ito sa mga ninakaw ng tunay na alam mo, ito totoo to Ang totoong destabilizer sa gobyerno, yung sumisira sa gobyerno, yung mga magnanakaw. Sino ba yung mga nagnakaw sa atin? Yung mga mambabatas din. Ang nagnakaw ba sa atin tayo-tayo? Hindi. Ang nagnakaw sa atin yung mga inilagay natin sa posisyon. Umamin naman si Bongbong di ba? Umamin naman si Bongbong na may massive corruption sa gobyerno. May massive corruption sa gobyerno. Umamin siya na meron. Nagrereklamo tao, nagagalit kayo. Kayo magagalit. Sa Pilipinas, hindi alam ng taong bayan saan ito nilagay. Dahil ito ay unaccounted. Sigurado, binulsa ito. Ito yung mga, 241 billion na 2025 GAA. Illegal insertion in national budget, 241 billion. Ang dami niyan. Tapos, namigay ng 10,000, 5,000 sa Cebu. Ito, 117 million PDIC. Yung insurance company yan na ng Pilipinas yung mga insurance ng mga pera ninyo sa bangko, putragis yan. Ito, kinuha nila yung pera dyan, hindi natin alam saan napunta. Sa Maharlika Investment Fund na yan, na hindi natin alam kung ano na nangyari dyan. Wala na tayong update. Ito yun, yung kasama pa itong 62 billion SSS Fund. 62 billion Land Bank of the Philippines Fund. 62 billion DB. Ang dami! 14.370 billion small town. Ay grabe small town lottery fund. Ganyan karami na yung pinanalunan. Yan yung linggo-linggo na nanalo Di ba ito yung linggo-linggo na nanalo na binatikos ni Rapi Tulfo na wala na. Sino ba naglabas noon na vlogger na binayaran daw si Rapi Tulfo ng bilyon-bilyon para itigil yung yung pagdinig dyan sa Lotto. Ay hindi, small town lottery prize fund to. Small town lottery, iba pa yung Lotto. Yung dami nang nananalo ng Lotto na linggo-linggo may nananalo. History yun sa Pilipinas at nagtataka nga tayo. Dapat kasi ang probability ng panalo napakaliit. Pero merong isang beses na yung isang numero 47 yung nanalo. Dito mo talaga malalaman na rigged. Parang rigged parang. Tila mo rigged yung raffle ng numero dyan sa Lotto. Parang sila din ang nananalo. Yun ang tingin ng taong bayan. Kasi napaka-imposible sa tagal na ng Lotto dito sa Pilipinas. Ngayon lang nangyari na linggo-linggo may nanalo. Kaya nagtataka ang taong bayan. Tapos pinaimbestigahan niya ni Rapi Tulfo. Tapos nawala na. Hindi ko alam saan napunta. Nawala na. Parang ninakaw na rin yata yung investigasyon niya. Meron pa ito. 500 billion flood control project. Grabe. Bukod sa insertion na 241 billion, meron pang legitimate na proyekto worth 500 billion na flood control na karamihan ghost project. Tapos nakita nyo nga, may hearing ang ICC. Merong hearing ang Senado patungkol sa mga pagnanakaw dyan sa flood control project. Hindi fake news yan. 250 billion Maharlika funds. Hindi ba kasama dyan yung SSS Fund, Land Bank, DBP? Hindi ba kasama? Pero 250 billion Maharlika funds. Saan na yung 250 billion na yun?
Gumagana na ba yung Maharlika Funds? Update nyo naman kami. Matatapos na yung ano nyo eh. Matatapos na yung inyong termino, hindi nyo pa kami na-update yan. Di pa namin napapakinabangan yan. Diyos ko, saan na? Binulsan nyo ba yan? 29 billion gold reserves. So, grabe, ang dami, no? 129 billion, katumbas yata ito ng ilang libong tonelada ng ginto, eh. O saan na ba napunta yan? Di pa rin pinapaliwanag sa atin yan. Ha? Di ba ganito kalaki ang kahayupan, pagnanakaw, unaccounted for, na mga unaccounted na mga pera na lumabas. Talaga natin alam saan napunta ito. Ito yung dapat pinapaliwanag ni Claire Castro, hindi yung Snow White ng Snow White eh. Yan ang panatero, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag